Nagimbal ang Maynila sa isang karumal-dumal na natuklasan sa isang tambakan ng basura malapit sa isang siksikang komunidad sa Tondo. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng isang mangangalakal na naghihiwalay ng mga basura ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa gitna ng mga itim na plastic bag. Sa una, inakala niyang isa lamang itong parte ng manekin na madalas itinatapon mula sa mga kalapit na tindahan. Ngunit nagsimulang bumagabag sa kanya ang kulay ng balat na tila napakatotoo. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, dali-dali niyang tinawag ang ibang residente bago pa man ipaalam ang insidente sa mga otoridad. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at agad na naglagay ng police line. Nang buksan ng SOCO team ang itim na supot, biglang tumahimik ang paligid. Sa loob nito ay isang buong kamay ng tao na may malinaw pang fingerprint. Dahil dito, mabilis na kumilos ang mga opisyal. Kinuhanan nila ng litrato ang ebidensya, maingat na inilagay sa isang lalagyan at ipinadala sa forensic laboratory upang suriin at itugma sa National Fingerprint Database. Sa paligid ng lugar, nakakita rin ang mga pulis ng iba't ibang uri ng piraso ng plastic bag na pinaghihinala ang ginamit upang iligaw ang sinumang makakakita. Ang mga residente na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain ay biglang nagkumpulan, ngunit napigilan sila ng police line. Marami ang nagsabing wala silang narinig na anumang kahina-hinalang ingay noong nakaraang gabi. Ngunit may ilang testigo na nagsabing nakakita sila ng isang motorsiklong huminto sandali bago mag-umaga. Agad itong itinala ng mga investigador. Hanggang tanghali, lalong tumindi ang tensyon habang sinimula ng mga pulis na suriin ang mga footage mula sa ilang bahay na nakaharap sa maliit na eskinita patungo sa tambakan. Ilang mga kuha ang nagpakita ng anino ng isang tao na may dalang malaking itim na plastic. Ngunit hindi malinaw ang kanyang mukha dahil sa mababang kalidad ng video at paminsan-minsang pagpatay-sindi ng ilaw. Samantala, sinuri rin ng mga otoridad ang listahan ng mga nawawalang tao sa Maynila at mga karatig lugar. May paunang hinala na ang kamay ay maaaring konektado sa isang ulat ng pagkawala na isinampa 2 araw na ang nakalipas. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag ang pulisya. Sa mismong komunidad, nagsimula ng kumalat ang takot. Pinagbawalan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maglaro sa labas. Naging mas mapagmatsyag ang mga may-ari ng tindahan at ang usapan ng mga residente ay napuno ng pinaghalong takot at kuryosidad. Hanggang sa paglubog ng araw, patuloy pa rin ang trabaho ng forensic team, naghihintay sa resulta ng paunang identifikasyon mula sa fingerprint. Sinabi ng pulisya na ang resulta nito ang magiging unang susi sa pagbubukas ng direksyon ng investigasyon. Ang bigat ng tensyon ay ramdam na ramdam sa mga residente na piniling manatili sa loob ng kanilang mga tahanan, habang ang police line ay nananatiling mahigpit na nakapalibot sa lugar ng krimen. Pagsapit ng gabi, lalong naging nakakakilabot ang paligid ng tambakan. Ang mga ilaw sa mga kabahayan ay tila mas maagang binuksan kaysa karaniwan at bawat sasakyang dumadaan ay nagiging sanhi ng paglingon ng mga residente. Dinagdagan ng pulisya ang pagbabantay sa lugar, habang ang forensic team ay tahimik na nagpapatuloy sa kanilang trabaho. Bandang 9:00 ng gabi, isang mobile laboratory ang dumating na may dalang mga karagdagang kagamitan, isang senyales na ang investigasyon ay pumapasok na sa maseryosong yugto. Sa himpilan ng pulisya, nagsimula ng magkaroon ng linaw ang paunang identifikasyon. Mula sa fingerprint na nakuha, nagkaroon ng pansamantalang tugma sa isang pangalan sa National Database. Ngunit ito ay partial match pa lamang at nangangailangan pa ng masusing beripikasyon. Gayunpaman, dahil dito, mas mabilis na kumilos ang mga investigador, lalo na't ang hinala ay tumutugma sa ulat ng pagkawala 2 araw na ang nakalipas. Ang pamilyang nag-ulat ay ipinatawag upang magbigay ng karagdagang impormasyon, kabilang na ang huling aktibidad ng biktima bago ito hindi na nakauwi. Samantala, patuloy na sinusuri ang mga footage. Isa sa mga malabong video ay nagsimulang magbigay ng mas malinaw na imahe matapos itong iproseso gamit ang visual enhancement software. Nakita ang isang taong nakasuot ng makapal na jacket at full-face helmet na may dalang malaking plastic bag mula sa pangunahing kalsada patungo sa tambakan. Bagamat hindi makita ang mukha, ang tindig ng katawan at ang paraan ng pagbubuhat ay naging sentro ng atensyon ng mga investigador. Nagsimula na ring magtanong-tanong ang ilang pulis sa mga residente
kung may napansin silang kahina-hinalang kilos mula sa mga bagong salta o mga manggagawa sa lugar. Ang mga residente na karaniwang maingay sa gabi ay mas naging tahimik. Marami ang nagsabing gayon lang sila nakaranas ng ganito kalalang krimen sa kanilang lugar. Ang ilang may bahay ay umaming natatakot na silang magtapon ng basura ng mag-isa, habang ang mga may-ari ng sari-sari store ay mas piniling magsara ng maaga. Sa gitna ng tensyon, nanawagan ang pulisya na manatiling kalmado ang publiko at huwag magpakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon. Hanggang hating gabi, nagpatuloy ang paggalugad ng mga pulis sa likurang bahagi ng komunidad, lalo na sa mga eskinita na hindi kayang pasukin ng malalaking sasakyan. Naghahanap sila ng karagdagang ebidensya, bakas ng gulong, o anumang bagay na maaaring nakaligtaan sa unang pagsisiyasat. Ilang mga supot ng basura rin ang kinuha upang suriin sa laboratorio. Ginawa ang lahat ng ito upang matiyak na walang makakaligtas na posibleng lead, habang hinihintay ang kumpletong identifikasyon ng biktima na siyang magtatakda ng direksyon ng kaso. Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ang araw ay bumalik na ang forensic team sa lugar. Dala nila ang isang biological fluid detection device upang suriin ang paligid ng tambakan. Ilang mga bahagi na hindi napansin noon ay nagpakita ng kahina-hinalang marka, lalo na sa pader ng isang luma at abandonadong gusali. Doon, nakakita ang mga pulis ng maliliit na tilamsik na pinaghihinalaang may kaugnayan sa itinapong kamay, kaya agad na pinalawak ang police line. Sa himpilan ng pulisya, muling nagbigay ng testimonya ang pamilya na posibleng may kaugnayan sa biktima. Ipinaliwanag nila na huling nakita ang biktima na umalis ng bahay sa gabi upang makipagkita sa isang tao. Ngunit kinabukasan, wala na silang natanggap na balita. Ang impormasyong ito ay nagbigay daan sa mga investigador na alamin ang posibleng lugar ng huling pagkikita, kasama na ang pagsusuri sa phone records ng biktima. Nagsimula na ring kumilos ang cyber forensic team upang tukuyin ang mga huling digital communication ng biktima na maaaring magturo sa motibo o sa huling taong nakausap nito. Sa field, patuloy ang paghahanap ng mga pulis ng karagdagang testigo. Isang night guard mula sa isang kalapit na gusali ang umaming nakarinig siya ng malakas na kalabog bandang 3:00 ng madaling araw. Ngunit hindi siya naglakas loob na lumabas dahil inakala niyang tunog lang iyon ng mga ligaw na hayop. Ang impormasyong ito ay agad na itinala at sinimulang itugma sa oras ng mga footage. Sa isang video na kuha bandang 3:11 may anino ng sasakyang huminto ng saglit sa makitid na kalsada, ngunit hindi malinaw kung ano ang ibinaba nito. Ang mga residente ay nahati sa dalawang grupo, ang mga gustong malaman ang bawat detalye ng kaso, at ang mga umiiwas na sa lugar dahil sa takot. Bawal nang maglaro sa labas ang mga bata ng walang bantay, habang ang ilan ay naglagay ng karagdagang ilaw sa madidilim na eskinita. Ang barangay captain ay nag-organisa pa ng karagdagang ronda, kasama ang mga voluntaryong residente. Pagsapit ng hapon, inanunsyo ng pulisya na malapit nang matapos ang final identification. Bagamat hindi pa inilalabas ang pangalan, sinabi ng mga investigador na may kakaiba sa hiwa ng kamay. Ang napakalinis na pagkakaputol nito ay nagbigay ng hinala sa forensic team na ang salarin ay may partikular na kasanayan, posibleng sanay gumamit ng precision cutting tools. Ang teoryang ito ay nagbukas ng bagong linya ng investigasyon at sinimula ng pulisya na galugarin ang mga talyer, pabrika, at mga hindi rehistradong klinika sa loob ng ilang kilometrong radius mula sa crime scene. Ngunit hanggang sa pagdating ng gabi, wala pa ring pinal na kumpirmasyon kung sino ang biktima. Gayunpaman, ang mga senyales na unti-unti nang lumilinaw ang kaso ay naroon na, at ang mga residente ay naghihintay na lamang sa susunod na balita, umaasang wala ng iba pang parte ng katawan ang matatagpuan. Sa ikalawang gabi mula nang matagpuan ang kamay na yumanig sa tondo, lalo pang tumindi ang investigasyon. Sa likod ng unti-unting pananahimik ng komunidad, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulisya ay nananatiling nakatutok sa bawat madilim na sulok ng mga eskinita. Ang walang tigil na pagdaan ng mga sasakyan ng soko, patrol cars, at motorsiklo ng mga pulis ay nagpapahiwatig na may mas malaking misteryo silang tinutugis. Sa forensic laboratory, natapos na ng mga eksperto ang isang bahagi ng kanilang masusing pagsusuri. Ang fingerprint sa kamay ay 100% tumugma sa pagkakakilanlan ng isang 29 taong gulang na lalaki na iniulat na nawawala. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang medical record ng biktima.
Mayroon itong kasaysayan ng isang maliit na aksidente sa trabaho ilang taon na ang nakalipas kung saan nasugatan ang kanyang kanang palad. Ang peklat na iyon ay naroon pa rin at nakatulong upang lalong patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi pa inilalabas ng pulisya ang pangalan sa publiko upang maiwasan ang panik at maprotektahan ang privacy ng pamilya. Isang nakakagulat na katotohanan ang natuklasan ng mga investigador tungkol sa huling aktibidad ng biktima. Nakipag-ugnayan pala ito sa isang hindi kilalang tao sa pamamagitan ng text message ilang oras bago ito mawala. Ang huling mensahe ay isang paanyaya na makipagkita sa isang liblib na lugar, ngunit hindi sinabi kung ano ang dahilan. Nang subukang i-trace ng cyber forensic team ang misteryosong numero, natuklasan nilang ang ASIF card na ginamit ay aktibo lamang sa loob ng isang araw, walang rehistradong pagkakakilanlan, at hindi na muling ginamit pagkatapos ng gabing iyon. Ipinahihiwatig nito na ang pagkikita ay maingat at detalyadong pinlano. Samantala, muling ginamit ng pulisya ang mga negatibo siyam unit sa paligid ng tambakan. Sa gitna ng kadiliman, ilang beses na huminto ang mga aso sa mga partikular na lugar, lalo na malapit sa isang drainage canal na patungo sa isang masukal na bahagi sa likod ng abandonadong gusali. Agad na sinundan ng mga opisyal ang daan na iyon gamit ang kanilang mga flashlight. Sa isang halos hindi makitang sulok, may nakita silang mga bakas ng pagkakalagkad sa lupa at mga tira-tirang plastik na kapareho ng kulay sa ginamit na pambalot sa kamay. Dahil dito, pinalawak ng pulisya ang lugar ng paghahanap. Hindi nagtagal, nakakita sila ng mga sariwang bakas ng gulong ng sasakyan. Bagamat bahagyang natabunan na ng lupa, malinaw pa rin ang pattern nito. Ang hinala ay tumutok sa posibilidad na hindi lamang sa isang lugar itinapon ng salarin ang ebidensya, kundi gumamit din ito ng alternatibong daan upang maiwasan ang mga gihi. Ang bakas na ito ay naging mahalagang lead para sa mga investigador upang matukoy ang uri ng sasakyang ginamit. Sa kabilang banda, lalong tumindi ang pangamba ng mga residente. Ang ilan ay nagsagawa ng prayer vigil sa lokal na kapilya, umaasang maprotektahan ang kanilang komunidad. Ang iba naman ay nagkumpulan sa outpost ng barangay, pinag-uusapan ang iba't ibang teorya, mula sa personal na alitan hanggang sa posibleng pagkakasangkot ng isang sindikato. Ngunit lahat ng ito ay pawang espekulasyon lamang. Bago maghating gabi, isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa forensic team. Ang paraan ng pagkakaputol sa pulso ng biktima ay nagpapakita ng isang napakapresisong teknik, hindi basta-bastang paghiwa. Tinataya ng mga eksperto na ang ginamit na instrumento ay hindi isang simpleng kutsilyo. Ang malakas na hinala ay tumutok sa isang industrial cutting tool o isang espesyal na kagamitang medikal. Dahil dito, sinimulan na ng pulisya ang pag-imbestiga sa mga lugar na may access sa ganitong uri ng kagamitan. Habang dumarami ang mga bagong ebidensya, ang kaso ay tila lalong nagiging komplikado, ngunit kasabay nito, unti-unti ring lumilinaw. Bawat lead ay nagbubukas ng bagong pinto, at ngayon, ang pulisya ay nahaharap sa isang palaisipan na nagsisimula ng magpakita ng isang pattern. Bagamat ang buong larawan ay nababalot pa rin ng misteryo, ang mga residente ay patuloy na naghihintay, umaasang walang panibagong krimen ang magaganap sa gitna ng gabing tila lalong humahaba. Sa ikatlong umaga matapos matagpuan ang kamay, muling yumanig ang Maynila dahil sa mga bagong development. Bandang alas 6 ng umaga, isang street sweeper ang nakakita ng isang kahina-hinalang bagay malapit sa drainage canal na konektado sa unang crime scene. Ang bagay na iyon ay mahigpit na binalot sa makapal at madilim na plastik at tinakpan ng duct tape. Agad na itinigil ng sweeper ang kanyang ginagawa at tumawag sa pinakamalapit na police outpost. Hindi nagtagal, napuno ng mga pulis ang lugar, kasama na ang forensic team na nakahanda na sa kanilang protective gear. Nang buksan ang kahina-hinalang pakete, biglang tumahimik ang lahat. Sa loob nito ay isang piraso ng tela na puno ng dugo, na tila bahagi ng isang mas malaking bagay. Bagamat walang ibang parte ng katawan, ang tela ay mukhang bahagi ng damit ng isang tao, na may logo na bahagyang nabura na dahil sa mansa ng dugo. Agad na kinuha ng forensic team ang tela upang suriin, lalo na kung tutugma ito sa damit ng biktima o kung may iba pang blood sample na makukuha. Mabilis na kumalat ang balita tungkol dito. Ang mga residenteng nakarinig ay nagsimulang lumabas ng kanilang mga bahay, nakatayo sa malayo habang nagmamasid sa likod ng police line.
Tumindi ang tensyon nang simulang isara ng pulisya ang ilang mga kalsada, senyales na pinalawak na ang investigasyon. Samantala, muling ipinakalat ang negatibo siyam unit upang amuyin ang bawat sulok ng drainage canal at mga damuhan. Sa himpilan ng pulisya, sinimulang buuin muli ng mga investigador ang timeline ng krimen batay sa mga bagong ebidensya. Hinala nila na sinadya ng salarin na ikalat ang mga ebidensya sa iba't ibang lugar upang iligaw ang investigasyon. Ang teoryang ito ay pinalakas ng katotohanang magkaiba ang uri ng plastik na ginamit sa pagbalot ng kamay at sa tela. Ipinapakita nito na posibleng ilang beses na pinalitan ng salarin ang paraan ng pagbabalot upang pahirapan ang forensic analysis. Ang cyber team na sumusuri sa digital activity ng biktima ay may natuklasan ding bago. Maliban sa misteryosong text message, binuksan din pala ng biktima ang isang closed forum website noong gabi bago ito mawala. Ang forum na iyon ay kilala bilang lugar ng mga usapang tungkol sa iba't ibang iligal na aktibidad. Bagamat wala pang matibay na ebidensya na sangkot ang biktima, ang katotohanang nangyari ito bago ang misteryosong pagkikita ay lalong nagpatindi sa hinala ng mga investigador. Samantala, isinagawa ang mas malalim na interview sa ilang residenteng malapit sa rutang pinaniniwala ang tinakbuhan ng salarin. Isang nagtitinda ng banana Q ang nagsabing nakakita siya ng isang taong nakasuot ng makapal na jacket na mabilis na dumaan sakay ng isang motorsiklong walang plaka. Naalala niya na ang tunog ng motor ay tila luma at bihirang ipamaintain. Ang impormasyong ito ay nakatulong sa pulisya na paliitin ang paghahanap base sa tunog ng tambutso at sa pattern ng gulong na natagpuan. Lalong tumindi ang tensyon ng isang security guard ng isang bodega ang umaming nakakita siya ng isang taong pumasok sa abandonadong gusali ilang oras bago matagpuan ang kamay. Nakita niya ang anino ng isang taong may dalang malaking plastik, ngunit hindi niya ito gaanong naaninag dahil madilim ang ilaw sa kalye. Dahil sa testimonya niya, agad na ni-secure ng pulisya ang gusali at ginawa itong bagong sentro ng investigasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, mas pinili na ng mga residente na manatili sa kanilang mga bahay. Ang mga kalsadang karaniwang abala ay naging mas tahimik. Mas hinigpitan ng mga magulang ang pagbabantay sa kanilang mga anak, at ang ilang mga negosyante ay ipinagpaliban muna ang pagbubukas ng kanilang mga tindahan. Ngunit ang mga tsismis at kuryosidad ay patuloy na lumalaganap na nagdulot ng mas maraming anino at bulungan tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng lahat. Kinahapunan, matapos ang pagkakatuklas sa telang puno ng dugo, pinalawak ng pulisya ang investigasyon sa abandonadong gusali. Matagal na itong nakatiwangwang. Ang pintura sa pader ay natutuklap na, ang mga bintana ay basag, at ang bakuran ay napapalibutan ng matataas na damo. Bagamat mukhang walang nakatira, may ilang bahagi ng sahig na mas malinis kumpara sa iba, na para bang may sadyang nagtabi ng alikabok sa isang sulok. Ang maliit na detalyeng ito ay nagbigay ng hinala sa mga investigador na posibleng ginamit ang lugar bilang pansamantalang taguan ng salarin. Nang buksan ang pinto, isang amoy ng halumigmig na may halong matapang na kemikal ang sumalubong sa kanila. Ang ilang opisyal ay nagsuot ng karagdagang face mask habang inihahanda ng forensic team ang kanilang mga kamera at portable lights. Sa likurang pader ng gusali, may natagpuang maliliit at tuyo ng mga mansa. Nang itutok ang ultraviolet light, nagliwanag ang mga ito na nagpapahiwatig ng presensya ng biological fluid. Kumuha ng sample ang mga pulis at agad itong dinala sa laboratorio. Sa sahig, malapit sa isang sulok, may nakitang putol na plastic strap. Mukha itong matibay, karaniwang ginagamit sa pagtali ng mabibigat na bagay. Sa tabi nito ay may mga gasgas sa sahig, na para bang may kinalagkad patungo sa likurang pinto. Hinala ng mga investigador na ito ang lugar kung saan pinaghiwa-hiwalay ang katawan bago itinapon sa iba't ibang lokasyon. Ngunit wala pang matibay na ebidensya, kaya't maingat pa rin sila sa pagbuo ng konklusyon. Samantala, ang takot ng mga residente ay lalong naging totoo. Ang ilang pamilya ay nagdesisyong pansamantalang lumipat sa bahay ng kanilang mga kamag-anak sa ibang lugar. Ang desisyon na ito ay bunsod ng balitang ipinagbawal na ng pulisya ang pagdaan sa likurang bahagi ng komunidad tuwing gabi. Bagamat para ito sa kanilang kaligtasan, para sa ilan, ito ay lalong nagpatibay sa hinalang ang salarin ay nasa paligid pa rin. Pagsapit ng hapon, nagdala ng bagong impormasyon ang cyber forensic team.
Na-trace nila ang pansamantalang e-address na ginamit ng misteryosong numero. Bagamat mahirap matukoy ang may-ari ng EasyID card, ang e-address ay naitalang konektado sa isang public Wi-Fi malapit sa isang bus terminal. Mula sa CCTV footage sa terminal, nakita ang isang taong nakasuot ng full-face helmet na nakaupo sa waiting area habang may hawak na telepono. Bagamat nakatakip ang mukha, ang oras sa footage ay tumutugma sa oras kung kailan ipinadala ang misteryosong mensahe sa biktima. Ipinapakita nito na sadyang palipat-lipat ng lokasyon ang salarin upang maiwasan ang identifikasyon. Ngunit ang pinakanakakagulat na balita ay dumating pagsapit ng gabi nang matapos ng forensic team ang pagsusuri sa mga mansa sa abandonadong gusali. Base sa paunang pagsusuri, ang mga mansa ay may katangiang halos kapareho ng blood sample mula sa kamay. Pinalakas nito ang hinalang ang gusali nga ay nagsilbing pansamantalang lugar bago itinapon ang katawan. Bukod dito, may nakitang maliliit na hibla ng tela sa sahig na kapareho ng kulay at uri sa telang natagpuan sa drainage canal. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang pulisya, ang direksyon ng investigasyon ay mas lalong lumilinaw. Ang mga lugar na dati hindi pinapansin ay naging sentro na ngayon ng atensyon. Ang mga residente ay patuloy na nagmamasid mula sa malayo, umaasang lahat ng ebidensya ay magtuturo sa pagkahuli ng salarin, bago pa man may panibagong krimen na yumanig sa lungsod na unti-unti nang nawawalan ng kapanatagan. Nang gabing iyon, matapos kumalat ang balita tungkol sa pagkakatugma ng mga blood sample, lalong hinigpitan ng pulisya ang pagbabantay sa buong lugar. Naglagay sila ng karagdagang ilaw na nakatutok sa abandonadong gusali hanggang sa wala ng madilim na sulok. Bawat ilang minuto, maririnig ang tunog ng radyo ng mga pulis na nag-ulat, isang senyales na isang malaking operasyon ang isinasagawa. Seryosong nag-uusap ang mga investigador na para bang pinagsasama-sama na nila ang mga piraso ng isang komplikadong palaisipan. Hindi nagtagal, isang mahalagang impormasyon ang dumating mula sa team na sumusuri sa bus terminal. Nakahanap sila ng karagdagang key footage na nagpapakita ng isang taong naglalakad palayo sa terminal patungo sa isang maliit na kalsadang konektado sa komunidad. Ang taong iyon ay may dalang malaking bag na tila mabigat. Ilang segundo lang ang footage, ngunit sapat na ito upang maglagay ang pulisya ng karagdagang team sa rutang nag-ugnay sa terminal at sa tambakan. Lumakas ang hinalang sinadya ng salarin na baguhin ang kanyang pattern upang malito ang mga pulis. Samantala, hindi pa tapos ang pagsusuri sa abandonadong gusali. Sa likurang bahagi nito ay may isang lumang pinto na gawa sa kahoy. Nang suriin ito ng mga pulis, may nakita silang isang bagay na sumabit sa pagitan ng kahoy, isang maliit na hibla ng buhok. Hindi ito gaanong kahabaan, ngunit sapat na upang suriin. Agad itong dinala sa forensic laboratory para sa assay analysis. Kung tutugma ito sa STI ng biktima, mas lalakas ang teoryang ito ang pangunahing crime scene. Ngunit may isa pang bagay na nakakuha ng atensyon ng mga investigador. Matapos nilang muling lakarin ang rutang pinaniniwala ang tinakbuhan ng salarin, may nakita silang maliliit na patak sa lupa. Dahil malabo ang kulay nito, ginamitan ito ng forensic team ng isang espesyal na kemikal. Nagpositibo ito sa bakas ng dugo, bagamat napakanipis na lamang. Ang mga patak na ito ay patungo sa isang eskinita sa gilid ng gusali na may bakod na hindi gaanong kataasan. Lumabas ang hinalang tumalon ang salarin sa bakod upang iwasan ang pangunahing daan. Nang sundan ng mga investigador ang direksyon ng mga bakas, may nakita silang isang bagay na hindi inaasahan. Isang punit na latex glove ang sumabit sa sanga ng isang maliit na puno malapit sa bakod. Mukha itong ginamit sa isang gawain na nangangailangan ng matalas na kagamitan, base sa mga maliliit na gasgas sa ibabaw nito. Ang ebidensyang ito ay isa sa mga pinakamatibay na patunay na maingat na naghanda ang salarin bago isagawa ang krimen. Sa gitna ng pagsusuri sa mga bagong ebidensya, lalong tumindi ang tensyon sa komunidad. Nagkumpulan ang mga residenteng malapit sa abandonadong gusali. Ang ilan sa kanila ay umiiyak na sa takot. Nag-aalala silang baka nagtatago pa rin ang salarin sa paligid. Pinakalma ng mga pulis ang mga residente at naglagay ng mga babala upang walang lumapit sa lugar ng investigasyon. Tumulong din ang barangay captain sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mas maliit na grupo ng ronda sa ibang bahagi ng komunidad.
Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas malalim na natuklasan ng cyber forensic team ang digital activity ng biktima. Nalaman nilang nag-search ang biktima tungkol sa isang pagkikita para sa isang part-time na trabaho. Ang ad na iyon ay mula sa parehong dark forum na binisita ng biktima. Mula sa masusing pagsusuri, ang ad na iyon ay madalas na ginagamit bilang pain para sa mga biktimang naloloko sa pangako ng mabilis na kita. Ang impormasyong ito ay nagbigay ng hinala sa mga investigador na posibleng hindi lang isa ang target ng salarin. Bagamat wala pang ibang ebidensya, ang katotohanang gumamit ang salarin ng burner Defin at dark forum ay nagpapakita na pinagplanuhan niya ng husto ang kanyang mga kilos. Bago matapos ang gabi, iniulat ng isang forensic officer na ang hibla sa telang puno ng dugo ay kapareho ng hibla na natagpuan sa sahig ng abandonadong gusali. Ibig sabihin, direktang magkaugnay ang dalawa. Pinalakas nito ang hinalang ang gusali nga ang pangunahing crime scene. Bagamat hindi pa malinaw kung nasaan ang salarin, ang direksyon ng kaso ay unti-unti nang lumilinaw. Bawat bagong ebidensya ay hindi lang nagbibigay linaw sa mga pangyayari, kundi nagpapakita rin na ang salarin ay matalino at maalam sa pagtatago ng bakas. Ngunit isang bagay ang sigurado para sa mga investigador, nagsisimula ng magpakita ng butas ang plano ng salarin at ang butas na iyon ang kanilang tinututukan ngayon. Kinaumagahan, tila mas mabigat pa rin ang hangin sa paligid ng abandonadong gusali nang dumating muli ang forensic team na may dalang mga karagdagang kagamitan. Dala nila ang isang 3S scanner upang imapa ang bawat sulok ng gusali. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, maaaring muling balikan ng mga investigador ang crime scene sa digital na paraan at suriin ang posibleng posisyon ng biktima, ang direksyon ng kilos ng salarin at ang mga bagay na maaaring inilipat. Ang paunang rekonstruksyon ay nagpakita ng isang malinaw na pattern. Tila matagal na nagtrabaho ang salarin sa loob ng gusali, na nagpapahiwatig na ang krimen ay isinagawa ng may kalkulasyon at hindi minadali. Samantala, ang resulta ng FFI analysis sa buhok na natagpuan sa pinto ay nagbigay ng mahalagang lead. Hindi ito tumugma sa FFI ng biktima. Nagbukas ito ng bagong posibilidad, may ibang tao na nasa lugar na iyon, maaaring pangalawang salarin o isang taong dating gumamit ng gusali. Bagamat hindi pa tiyak, pinalawak nito ang listahan ng mga posibleng sangkot. Kasabay nito, isang makabuluhang detalye ang natuklasan ng cyber forensic team. Mula sa dark forum, may isang partikular na pattern ng komunikasyon na madalas gamitin ng mga anonymous na user upang mangakit ng mga biktima. Kabilang dito ang mga instruksyon sa pagkikita, pangako ng malaking bayad, at paggamit ng mga liblib na lugar para sa umano iligtas na transaksyon. May ilang anonymous na account na kapareho ng estilo ng komunikasyon sa account na nakausap ng biktima. Nakatuon ngayon ang mga investigador sa dalawang account na mas naging aktibo ilang araw bago mawala ang biktima. Sa labas, nagsimulang maramdaman ng mga residente na mas komplikado ang kaso kaysa sa inaakala nila. Ikinonekta na ito ng ilan sa mga lumang chismis tungkol sa abandonadong gusali na di umano iginamit bilang lugar ng mga iligal na transaksyon noon. Bagamat walang ebidensya, tila may katotohanan ang mga hinala ng mga residente. Sinimulan ng suriin ng pulisya ang mga lumang record ng gusali, kabilang na ang mga dating may-ari at mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad. Sa kabilang banda, ang team na sumusuri sa mga bakas ng biological fluid sa ruta ng pagtakas ay may natuklasan pang mas tumutukoy sa salarin. Mula sa pattern ng mga napakanipis na patak ng dugo, lumabas ang hinalang dinala ng salarin ang parte ng katawan gamit ang kanyang kamay o damit na may dugo na. Ang mga patak na ito ay patungo sa isang makitid na eskinita na bihirang daanan ng tao. Sa dulo ng eskinita ay may isang lumang bakal na bakod na madaling akyatin. Dahil dito, nagsagawa ng karagdagang pagsisiyasat ang pulisya sa likod ng eskinita. Nakakita sila ng malinaw na bakas ng sapatos sa basang lupa. Ang pattern ng swelas nito ay hindi pangkaraniwan, mas mukha itong sapatos na pangtrabaho o pang-industriya. Naging mahalaga ang ebidensyang ito dahil maaari nitong paliitin ang uri ng trabaho o background ng salarin, lalo na kung ikokonekta sa presisong pagkakaputol sa kamay. Pagsapit ng hapon, isang bagong development ang lumabas mula sa pagsusuri sa damit na natagpuan sa drainage canal. Ang malabong logo sa tela ay mula pala sa uniforme ng isang metal fabrication company na hindi kalayuan sa lugar.
Agad na pinuntahan ng pulisya ang kumpanya upang suriin ang kanilang mga uniforme at magtanong kung may empleyado silang hindi pumasok sa mga nakalipas na araw. Nagbigay ang management ng listahan ng ilang pangalan na absent ng walang paalam, na nagbukas ng posibilidad na ang salarin o pangalawang biktima ay konektado sa kumpanya. Ngunit ang pinakakilalang development ay dumating nang muling suriin ang isang key footage mula sa isang gusali malapit sa terminal na dati hindi pinansin. Sa video, nakita ang isang taong nakasuot ng madilim na uniforme na maingat na naglalagay ng isang bagay sa isang malaking bag. Ang uniforme ay may kulay at pattern na halos kapareho ng telang natagpuan. Bagamat hindi nakunan ng kamera ang mukha, pinatibay ng visual evidence na ito ang koneksyon sa pagitan ng crime scene at ng kumpanya. Gabi na nang magpulong ang mga investigador upang buuin ang lahat ng ebidensya. Bagamat hindi pa kumpleto ang palaisipan, ipinapakita ng mga malalaking piraso na ang salarin ay hindi isang baguhan. Tila may koneksyon siya sa industriya, kaalaman sa precision cutting tools, at kakayahang gamitin ang mga tagong lugar. Ngunit isang tanong ang nananatiling nakabitin, isa lang ba talaga ang biktima, o may iba pa na hindi pa natatagpuan? Ang kawalan ng katiyakan na ito ay lalong nagpatindi sa tensyon. Mas nag-aalala na ngayon ang mga residente kaysa dati, at mas hinigpitan ng pulisya ang pagbabantay sa gabi, tinitiyak na walang madilim na lugar na makakaligtas sa kanilang paningin. Ngunit sa likod ng lahat, alam ng mga investigador na malapit na sila sa katotohanan. At kapag lumabas na ito, umaasa silang darating ito bago pa man gumawa ng susunod na hakbang ang salarin. Sa sumunod na gabi, ang investigasyon ay pumasok sa isang mas matinding yugto. Itinuon ng pulisya ang kanilang atensyon sa metal fabrication company kung saan nagmula ang uniforme. Naging sentro ito ng investigasyon hindi lang dahil sa logo, kundi dahil din sa ilang internal reports tungkol sa mga kahina-hinalang aktibidad sa mga nakalipas na buwan, tulad ng pagkawala ng ilang kagamitan at hindi otorisadong pagpasok sa storage room. Ilang empleyado ang umaming madalas may pumapasok sa ilang bahagi ng gusali sa mga hindi pangkaraniwang oras, ngunit takot silang magulat. Agad na sinuri ng mga investigador ang listahan ng mga empleyadong hindi pumasok sa huling 3 araw. Mula sa listahan, isang pangalan ang nakakuha ng kanilang atensyon, isang 32 taong gulang na lalaki na nagtatrabaho sa material cutting department at kilala sa kanyang kasanayan sa paggamit ng precision cutting tools. Hindi siya pumasok mula noong araw na mawala ang biktima. Mas kahina-hinala pa, mag-isa siyang nakatira sa isang lumang paupahang bahay sa gilid ng lungsod, hindi kalayuan sa abandonadong gusali. Samantala, muling sinuri ang key footage mula sa bus terminal gamit ang mas advanced na visual enhancement technology. Bagamat hindi pa rin makita ang mukha, ang tindig ng katawan, paraan ng paglalakad, at posisyon ng balikat ay may pagkakahawig sa lalaking pinaghihinalaan. Sinuri rin ng mga investigador ang kanyang attendance record. Lumabas na ilang araw bago ang insidente, bigla siyang nag-leave dahil di umano'y maisakit ang kanyang pamilya, isang dahilan na hindi napatunayan. Sa kabilang banda, naghanda na ang isang team para sa isang search operation sa paupahang bahay. Nang dumating sila, tahimik ang paligid. Mukhang walang tao sa bahay, nakalock ang pinto, at may takip na tela ang mga bintana. Ngunit may napansin ang isang investigador, sa likod ng bahay, may bahagi ng lupa na tila bagong hukay. Agad na ni-secure ng pulisya ang lugar at tumawag ng special team upang suriin kung may itinagong ebidensya sa ilalim nito. Kasabay nito, isang bagong katotohanan ang natuklasan ng cyber team. Ang lalaking ito ay may history ng pagbisita sa parehong dark forum na binisita ng biktima, ngunit hindi bilang bisita, kundi bilang isang aktibong anonymous user. Gumamit siya ng iba't ibang account upang iwasan ang pag-trace. Isa sa mga account na iyon ang siyang nagpadala ng mensahe sa biktima. Pinatibay nito ang hinalang direktang sangkot siya sa kaso. Gabi na nang magdesisyon ang pulisya na sa pilitang buksan ang pinto ng bahay. Isang matapang na amoy ang sumalubong sa kanila, pinaghalong kemikal at masangsang na amoy. Magulo ang loob ng bahay, mga damit na nagkalat, mga metal na kagamitan, at isang lamesang puno ng mga tuyong mansa. Sa ibabaw ng mesa, nakakita sila ng mga latex gloves na kapareho ng natagpuan sa sanga malapit sa abandonadong gusali na direktang nag-ugnay sa 2 lokasyon sa salarin.
Sa masusing pagsusuri, nakakita sila ng isang malaking itim na bag na katulad ng nasa footage. Sa loob nito ay may mga piraso ng tela, plastic strap, at isang malaking kutsilyo na may mga mansa. Agad na kinuha ang lahat ng ito para sa forensic analysis. Walang senyales ng salarin sa bahay, kaya't hinala ng pulisya na tumakas na ito matapos malaman na nakatutok na sa kanya ang investigasyon. Pinatibay ng mga natuklasan na ang salarin ay hindi lang may teknikal na kasanayan, kundi may malalim ding kaalaman sa pag-iwas sa mga otoridad. Ngunit isang bagay ang malinaw, napapaligiran na siya. Sa mga ebidensyang patuloy na tumuturo sa kanya, alam ng pulisya na isang hakbang na lang sila mula sa paghuli sa kanya. Sa labas ng bahay, nagkumpulan ang mga residente, nagbubulungan sa takot. Hindi nila inakala na ang taong nakikita nila araw-araw, na minsan pa ibumabati sa kanila, ay isang buradong kriminal sa isang napakalagim na kaso. Nang gabing iyon, matapos ang raid sa paupahang bahay, sinimulang suriin ng pulisya ang likurang bahagi nito. Dahan-dahang hinukay ng forensic team ang lupa. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay hindi humihinga, alam na anumang matatagpuan doon ay maaaring magbago sa direksyon ng kaso. Ilang minuto lang, may tumama sa pala ng isang opisyal. Dahan-dahan nilang inalis ang lupa at isang itim na plastic box ang lumitaw. Mahigpit itong nakasara, tila idinisenyo upang hindi mapasukan ng tubig o hangin. Nang buksan ito, natigilan ang lahat. Sa loob ay may mga damit na punit, mga hindi pa nagamit na guwantes, at isang industrial cutting tool. Sa ilalim ng lahat, may isang maliit at lumang notebook. Ito ang pinakanakakuha ng atensyon ng mga investigador. Ang mga unang pahina ay may mga maikling sulat, mga kakaibang code, at isang listahan ng mga petsa. Ngunit habang binubuklat, lalong lumilinaw na ito ay talaan ng mga kilos, mga madidilim na lokasyon, mga tala tulad ng e-check area, safe hours, avoid city, at mga pariralang isinulat ng nagmamadali tulad ng e-change number o one more. Walang pangalang nabanggit, ngunit ipinapakita ng estilo ng pagsulat na sistematikong pinlano ng may akda ang lahat. Ikinonekta ng cyber forensic team ang mga petsa sa notebook sa aktibidad sa dark forum. Lumabas na sa mga petsang iyon, nagpadala ang salarin ng mga mensahe sa iba't ibang account. Ang ilan ay hindi na aktibo. Nagbukas ito ng posibilidad na hindi lang isa ang biktima at may iba pang posibleng biktima na nakaiwas. Samantala, ang pagsusuri sa loob ng bahay ay nagbunga pa ng isang ebidensya. Sa isang pader, may isang corkboard na puno ng maliliit na papel. Nakasulat dito ang mga ruta, sketch ng abandonadong gusali, mga oras na tahimik ang komunidad, at isang magaspang na guhit ng likurang pinto ng gusali. Malinaw na ilang beses na nag-surveillance ang salarin. Sa isang sulok, may isang lumang computer. Kinuha ito ng digital forensic team dahil posibleng naglalaman ito ng mga bakas ng kanyang mga aktibidad. Kung marirecover ang data, maaaring mabuksan nito ang mas malaking larawan ng kanyang motibo at pag-iisip. Sa labas, pinalawak ng pulisya ang police line. Nagsimula na ring maghanap ang isang team sa paligid kung nasa Maynila pa ba ang salarin o nakatakas na. Nagtayo rin sila ng mga checkpoint sa mga pangunahing kalsada. Lalong natakot ang mga residente. Hindi nila inakala na ang isang taong mukhang simple ay may ganito kakomplikadong plano. Ang ilang nakakakilala sa kanya ay nagsabing tahimik lang talaga siya at madalas umuwi ng gabi. Ngunit walang naghinala na ang mga gawin niyang iyon ay konektado sa isang karumal-dumal na krimen. Gabi na ngunit patuloy pa rin ang trabaho ng mga investigador. Ang notebook, ang itim na kahon, at ang mga bakas sa bahay ay nagbigay ng isang larawan ng isang salarin na may nakakakilabot na antas ng paghahanda. Ngunit isang malaking tanong ang nananatiling walang sagot, saan siya nagpunta? Dahil kahit na lumilinaw na ang kanyang mga bakas, ang salarin mismo ay naglaho na, iniwan ang lungsod sa isang anino ng takot na hindi pa nila naramdaman mula nang magsimula ang lahat. Bago mag-umaga, muling sinuri ng mga investigador ang notebook. Sa mga huling pahina, may mga mas partikular na tala ng oras, kasama na ang isang ruta ng pagtakas na may mga maikling letra. Isa sa mga ruta ay patungo sa isang maliit na bus stop sa gilid ng lungsod, isang lugar na bihirang gamitin at madilim sa gabi. Ang tala ay isinulat gamit ang ibang ballpen na para bang nagmamadali ang salarin. Agad na nagtungo ang isang team sa lugar.
Tahimik ito, may isang ilaw lang na paminsan-minsan ay kumikislap. Nang suriin ng NIE negatibo unit ang paligid, may natagpuan silang isang damit sa likod ng mga halaman, isang madilim na jacket na katulad ng nasa footage. Ang loob nito ay may mga malabong mansa na pinaghihinalaang mula sa isang panlinis na kemikal. Tila sinubukan ng salarin na burahin ang kanyang mga bakas. Sa bulsa ng jacket, may nakitang isang piraso ng tiket ng bus papuntang probinsya na may oras ng pag-alis ilang oras bago pa man ni-raid ang kanyang bahay. Dahil dito, nagkaroon ng konklusyon ang mga investigador, tumakas na ang salarin gamit ang isang pampublikong bus, sinamantala ang dami ng pasahero upang magtago. Ang numero ng bus sa tiket ay nagpapakita ng isang ruta palabas ng Metro Manila, posibleng patungo sa isang malaking lungsod sa Katimugan. Agad na nakipag-ugnayan ang AFI sa mga checkpoint sa ibang probinsya, ibinigay ang deskripsyon ng salarin at hiniling ang mas mahigpit na pagsusuri sa mga bus. Sa kabilang banda, ang pagsusuri sa lumang computer ay nagbigay ng huling piraso ng palaisipan. Matapos ang data recovery, natagpuan ng Digital Forensic Team ang isang hidden folder na naglalaman ng mga archive ng usapan ng salarin sa iba pang posibleng biktima. Pareho ang pattern, pain sa trabaho, paanyaya sa isang tahimik na lugar, at bigla ang pagputol ng komunikasyon. Ngunit tila hindi lahat ay kumagat sa pain, kaya't nagpalit ng target ang salarin. Hindi lang iyon, isa pang folder ang naglalaman ng mga personal na tala ng salarin na nagpapakita ng isang mas madilim na motibo. May mga sulat tungkol sa galit, paghihiganti at pagnanais na kontrolin ang sitwasyon. Bagamat walang partikular na pangalan, ipinapakita ng lengguwahe na hindi matatag ang kanyang emosyonal na estado at may matagal na siyang pagnanasang gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Ipinapakita rin ng mga ebidensya na ang biktima ay naging target dahil natugunan nito ang mga partikular na kriteria na hinahanap ng salarin, madaling maloko, limitado ang social interaction sa gabi, at walang regular na schedule. Dahil dito, mas naging kumpiyansa ang salarin sa pagsasagawa ng kanyang plano. Pagsapit ng umaga, nagsagawa ng isang maikling press conference ang pulisya. Kinumpirma nila ang pagkakakilanlan ng biktima at sinabing ang pamilya ay binibigyan na ng suporta. Inanunsyo rin nila na natukoy na ang salarin at ngayon ay isang buradong kriminal na. Ang mga otoridad sa iba't ibang lungsod ay nakaalerto na. Sa Maynila, nagsimula ng maglakas loob na lumabas ng bahay ang mga residente. Ngunit ang ginhawa ay may kasamang pangamba. Bagamat malinaw na ang kaso, ang katotohanang malaya pa rin ang salarin ay nag-iiwan ng takot. Bumalik na sa normal ang buhay, ngunit may kasamang mas mataas na antas ng pag-iingat. Unti-unti nang tinatanggal ang mga police line. Hindi pa kayang hilumin ng oras ang trauma, ngunit ang mabilis na pagkilos ng pulisya ay nagbigay ng kaunting pag-asa na mahuhuli rin ang salarin. Ang lungsod na unang yumanig sa isang piraso ng kamay ay nakaranas ng panandaliang katahimikan. Ngunit ang patuloy na investigasyon ay isang paalala na ang kaso ay malayo pa sa pagtatapos. Tiniyak ng pulisya na hindi sila titigil hanggat hindi nahuli ang salarin at nailalabas ang buong motibo sa likod ng karumal-dumal na krimen na ito. Sa bawat ebidensyang lumalabas, lalong lumilinaw na hindi ito isang biglaang kilos, kundi isang mahabang plano na unti-unti nang nabubunyag dahil sa walang sawang pagsisikap ng mga investigador. Ngayon,